Karagdagang paalala po, para po sa ating mga alay, meron po tayong basket at sobre sa may offertory table. Pwede po natin ibigay ang ating mga donasyon o alay bago o pagkatapos po ng banal na misa. Maraming salamat.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Kung mamumuhay tayo ayon sa pamantayan ng mundong ito, mananatili lamang tayong naghahanap ng kaginhawaan at iwas sa anumang magdudulot sa ating sakit o kahirapan. Subalit, sino mang sumusunod kay Jesus ay dumadaan sa misteryo ng pagpapakasakit at ng kamatayan. Sa banal na Eucharistia, hiling natin sa Panginoon na patatayin tayo sa pananampalataya upang ganap natin siyang masundan, hindi lamang sa pagpapakasakit, kundi hanggang sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, tayo ay nasa 22 linggo sa karaniwang panahon. At isama natin sa misang ito ang pasasalamat ng 3AC Prayer Team. Nalagyan ng special intention ni Leonida Santos. Pagdasal din natin ang pasasalamat at special intention mula sa Bermudez at Udan family. Ipanalangin natin ang mga kaluluwa ni Nanay Lizardo Alejandro, Gloria Alejandro, Jimmy Alejandro, Villarina Balmania, Mamerto Garcia, Maria Estrella Arboladora, Loretta Sumili, Raul Roa, Mila Orines, Gloria Anselda Luz Paz, Paula Sonia Papilier, Renato Sumili, Robin Edwards, Robert Edwards, Howard Samson, Father Chito Vicente. At upang maging marapat-dapat tayo gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Lumulog tayo sa mawayang Diyos, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Sa'yo nakilang aming kahurihan, Panginoon Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na lang. Panginoong Jesucristo ng Diyos, Ama ng lahat. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kalikasan, papuri sa Diyos. Ikaw nananalig ng mga Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mo sa aming kaloobay, manood ng pag-ibig sa iyong ngalang dakila at banto, upang sa pagundan ng aming pagsunod sa panampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong mga pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagtugtog sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsuko po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dumadaing si Propeta Jeremias sa Panginoon dahil sa mga paghihirap na dulot ng kanyang pangangaral sa salita ng Diyos. Nababanaan sa buhay ni Jeremias ang tungkulin lang ng banal, ang Mesiyas na pahihirapan at papatayin ng tao. Mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana, maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira. Pinagtatawanan nila ako't inuuyang, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon,
at di nasasanggitin ang kanyang pangalan. Para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilan ito, hirap na ako magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking pinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking pinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw iyong hangat. Para akong lupa na tubig ang sanglinas. Aking pinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Kaya ang isang Diyos sa lugar na daking banal, ika'y rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupuri, ikaw ang pag-uukulan. Aking pinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakain may kasiyahan, magagalak na umawit, ng papuling ilaalay. Aking pinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang patuloy na malapit, sa libing ng iyong pakpak, galak kong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nakahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasan na iiyak. Aking pinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Sa ikalawang pagbasa, inaanyayahan ni Pablo ang lahat ng Kristiyano na tumulad kay Jesus at manatiling tapat sa kalooban ng Ama at hindi makiayon sa isipan ng mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa madalang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa iyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganun. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsipayo po. Diyos Ama ni sa Kristo, kami ay iwalatan mo at tutugol kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinimulang paalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatong araw siya muling mabubuhay. Iyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag naman na huwag itulot ng Diyos. Hindi ko dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka sa tanas at lang ka sa aking landas. Ang iniisip ko ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi niya siya sa kanyang mga alagad, kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang pag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin
ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, mapapala man niya ang buong daigdig. Kung ang matubas sa manito'y ang kanyang buhay, ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagpapatuloy po natin ang ating Ebanghelyo noong linggo. Kung maalala ninyo, pinuri ni Jesus ang sagot ni Pedro sapagkat sinabi na kayo po ay Kristo. Ngayon, kasabihin nito sa kanya, lumayo ka sa kanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sabi ng mga nag-aaral sa Biblia, ito ang dahilan kung bakit hindi sinasabi kung bakit sinasabi ni Jesus na huwag munang sabihin sa mga tao kung ano ang kanyang mga ginagawa, kumbaga, yung kanyang pagpapagaling at yung kanyang paggawa ng himala. Kasi nga, iba yung kanilang maiisip tungkol sa kanya na para bagang kakay ko siya ng kaharian sa lupa o kaya naman naisip nila na dahil doon ibang klase ng pagpapalaya ang gagawin ni Jesus sa bayang sinakot ng mga taga-Roma. Kaya sabi ni Jesus, huwag mo nang sasabihin. Pero ito nga sinasabi ni Jesus na siya ay magpapakasakit at mamamatay. Sabi ni Pedro sa kanya, hindi ko dapat mangyari iyon. Parang ayaw ni Pedro. Kaya tuloy ang sabi ni Jesus sa kanya, Satanas, tumayo ka sa akin at ka sa aking landas. Sapagkat yun ang totoo mga kapatid. Sa buhay ni Jesus, bahagi yun ng kanyang buhay. Nung sinilang pa lamang siya, hinahabol na siya ni kamatayan. Hindi ba? Naisip niyo ba yun? Nung kasisilang pa lamang siya ay gusto na siyang patayin ni Herodes. So how much more nung siya ay lumantad na at gumagawa ng himala at pagpapagaling. So, sa bandang dulo, yun na, naipapusapos siya at namatay. Bilang mga Kristiyano, bahagi talaga ng buhay natin ang krus. Bahagi ng buhay natin ang pagpapakasakit. In fact, nung isang gabi, nanonood ako sa YouTube ng lecture sa Ateneo tungkol sa Buddhism. Buddhism to, no? At sabi sa Buddhism, ang buhay daw ay isang buhay ng sakripisyo. Kahit sila, may paniniwala silang ganoon. Tayo rin, bahagi ng buhay natin ay ang krus. Kaya, paalala sa ating pala, sa ating lahat, yung mga pumipikit sa mga problema, yung mga nagdidingi-dingihan, yung mga tumatalikod, yung mga tumatakbo, yung mga hanggang ngayon denial pa rin na mayroon talagang problema sa harapan. So, sana ay tanggapin natin. Meron talaga ang buhay. Kung kailangan, sabi ni Jesus, buhatin ang krus. Dalhin ang krus. Hindi ba? At ang pagbubuhat daw ay huwag mong ilalayo. Mas mabigat yun. Diba? You try to carry a chair na mas malayo sa'yo. Mas mabigat yun. You embrace it. Mas madaling buhatin. Hindi ba? Kaya kung takbo, ay nandun na muna palagi. Ano na lang, harapin na lang. Tanggapin, yun talaga ang buhay minsan. Diba? In fact, hindi naman tumago kung sinasabi ko, wala bata, ganito na yun, di ba? Pagkagising mo, ang problema mo kung paano ka maglalaro buong araw, di ba? Ang nakita niyo mga bata, ang laki-laki ng problema. Ang problema na lang kung paano sila maglalaro. Pag lumalaki na tayo, gusto natin pumasok sa school. O akala mo, meron ng kadali. Hindi pala. Diba? May quiz, may exam. Yung katabi mo, diba? Hindi mo siya, hindi kayo okay. Yung teacher, kapakatero. Kung alam mo lang, meron siguro ang school, baka hindi ka na pumasok, diba? Pero pumasok pa rin tayo.
Mag-graduate ka, alam mo tapos na? Hindi pa. Diba? Di ba mag-exam pa? Di ba maghahanap ka ng trabaho? Kung nakahanap ka ng trabaho, ibang problema na naman. Di ba? Nung nasa seminaryo ako dami kong mga tanong, kung kay Jesus mismo, sabi ng parit sa akin dyan, pag naging parit ka na at na-assign ka na sa parokya, minsan ang problema lang doon kung saan ang direksyon ng posisyon, yun ang problemahin natin. Magtatanong yung mga tao ko, magbabaw po ba kami father o hindi? Mabasahin po ba yung Hallelujah verse o hindi? Sila mga tanong. Pagdating mo sa simbahan, pagdating mo sa parokya, makikita mo sira-sira yung kumbento. Kung nagparit po kami, hindi naman kami engineer, hindi naman kami architect. Pagdating mo sa lugar, ang luwang-luwang lupa. Magsasaka ka na ang dating. Akala mo, okay na yung magparit, no? Hindi pala, no? Hindi ka na magbimisa. Hindi ka nag-asawa, di ba? May lumalapit na mag-asawa, may problema sila. Wala po akong asawa, wala akong ginagawa dyan. Pero ikaw ang tatanungin, hindi ba? Ano? Bakit kaya, di ba? Ano ang gusto kong sabihin? Lahat tayo may problema. Lahat tayo may tools. Hindi ba? At tanggapin natin yun. Hindi naman ang problema ay yung problema. Kasi kung problema, sabi nga sa math, naging may solusyon. Di ba? If it has no solution, it is not a problem. Di ba? Kung walang sagot, kung walang intindihin, wala naman. Hindi naman yung problema. Di ba? Kung walang solusyon. Pero, kung magagawan mo ng paraan, yun, gawin mo ng paraan. Ang mahirap pag helpless tayo, yun na. Pero sa bandang dulo, hindi naman talaga tayo helpless. Kasi sabi ng Diyos, hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. Ang sabi ni Jesus, hindi kita iiwan. Kaya ang pangalan niya, Emmanuel, diba? Nasa atin ang Diyos. Hindi lang natin ito battle. May kasama tayo. Kasi pag minsan iniisip natin na tayo lang. Diba? Huwag natin isipin yun. May kasama tayo. Kaya ngayon sinasabi ng ating Panginoon na kahit na dumating ang mga ganitong pagkakataon, huwag natin alisin ito. Diba? Pag may problema tayo, pagdasal natin, Lord, sana alisin mo ng problema ko. Hindi. Ang pagdasal natin, maging mas lalo tayo maging matatag. Yun ang kailangan natin. Mas maging pasensyoso tayo sa ating sarili. Kasi pag minsan, pag may problema tayo, yung emosyon natin ang taas-taas, no? Pag may problema tayo, lalo pag wala nang laman yung bulsa, huwag kayo maharang-harang, di ba? Kaaway ko tayong lahat. Alam ko yan. Ganyan yung nanay ko dati. Ang saya-saya ko. Hindi ako ng 25 ng bata ako. Wala siyang pera Meron siyang pera. Pero hindi yun para sa akin. Di ba? Alam mo yun, no? Pagkain namin. Ako naman masaya. Nakita ako ng bibilin. Hindi ako ng 25. Ayan. Kung matatamaan ka, lilipad talaga ang lahat ng lilipad. Di ba? Samantalang, hindi naman talaga. Pag may problema tayo, minsan naapektuhan pa yung emosyon natin. Kaya, maging mapagpasensya sa sarili. Hingin natin yun sa Diyos. Grasya yung galing sa Diyos. Kasi kung hindi, makakasakit din tayo. Madadagdagan lalo ang problema. Hindi na nga po ang Diyos ng better process. Sabi niya, pasanin mo ang iyong cross. Yun ang bilin niya sa atin. Lahat tayo, bilang mga Kristiyano, let us carry our cross. Kung hindi natin kaya, let us ask God. Let us continue to pray.
Sana maging malakas tayo. Maging malakas. Sabi ni Santa Rosa, yung cross na yan ang hagdanan patungong langit. Kaya huwag natin yan bibitawan. Tungtungan natin yan papunta doon. At mas nagiging totoong tao tayo kapag hinaharap natin ang krus. Diba? Sino ba ang walang problema? Hindi yung tao. Tayo bilang tao. Part yun ang buhay natin. Sometimes, the only difference is that our attitude towards problem sa mga krus. Mahirap, masakit, natamama tayo, pero siyempre, ang pangako ng Diyos sa atin, ang pangako ni Jesus, pagdating ng lahat at sa bandang dulo, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. We continue to pray, hindi lamang para sa atin, kundi para sa mga kakilala natin mayroong mga mabibigat na problema at pagsubok. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay si Kristo, isang anak ng Diyos, ang Panginoon nating lahat. Nagkatawang kausya ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasabi ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng matay at binibig, nanawag sa kinaroon ng mga yumaon, nang may gatang araw ng buhay na matuloy, umakyat sa langit, natutok sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon nagpupada pa rito at kung saan ang buhay ng mga matay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng mga matay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng krus na Jesus ay mapagtan natin ang malulhating kaharian sa langit. Buong pananalig nating dalangin, Ama, digin mo ang aming panalangin. Ama, digin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, patuloy nawang marahas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ang maging inspirasyon nila at lahat. Manalangin tayo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya at pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, digin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at kalinga mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, aming panalangin. Para sa sambayan ng Kristiyano, matutunawa tayong mamuhay ng payak at nagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at mapapanalangin natin ang buong sanglicha. Manalangin tayo. Ama, digin mo ang panalangin. Para sa mayapan nating kapatid, mapalitan nawa ng walang hanggang kapayapaan sa langit ang kanilang mga sakripisyo at paghihirap dito sa lupang ibabaw. Manalangin tayo. Ama, digin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan na tulog natin sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Ama, tinanggap namin ang kaloob mo kaligtasan sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus na aming Panginoon. Makapagpulawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa ibaba ng krus. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipag po.
naging mahal. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ng puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Ang maraming makapangyarihan at tuloy ng marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpunod sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang Aming banal, ikaw ang bukalan ka ng kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu, may banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinatiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malalag at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ipahandog para sa inyo. Gawin din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli ko niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ay tiniyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis sa nagkakalot ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mong simbang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ibartuloy na ang bispo at kanang kaparian. Anahan mo rin ang mga kapatid namin na hindi na may pagkasasali muling mabubuhay. May din na lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalinagan. Kaawaan mo pagkinapatin kami lahat ng makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sana mahal na rin Maria na ng Diyos. Kaya sana sila ng tapat na esposo. Kaya sana mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiunuan namin pagpupuri sa kararaman mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pagkakatuloy sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga kapatid, Diyos ang natin na sa langit, tumawag tayo sa Kanya.
Inigilig namin kami sa lahat ng masama at araw. Iligtas sa kasalanan niya sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanang bigyan ng kailangan ng pagbabakayag ang pinapamitas namin sa Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang binibigay ko sa inyo, kung ito ang pananampalataya at huwag namin mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan, pinakaisa-isa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa ngayon, Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kristo. Narito sa Jesus ang kordero ng Diyos. Sa naghahanis sa mga kasalat ng salita, mapapala tayong inaanyahan sa kanyang banal na pitin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umiling ang lakas mong inilalaan upang ang nagdang loob namin matagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapahalap sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo yung nagkaroon tayo ng enkwentro dyan sa Maikili sa pagitan ng magkatunggali at medyo na-displace po yung mga kapatid nating pagtutubong ICAS. Pagdasal po natin sila at kung may pamamaraan tayo para tumulong kung sa kasakali, sana makatulong tayo. Yun na. Wala. May announcement ba tayo? Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ang misa po natin dito sa Garden of Prayer sa darating na September 8 sa birthday po ni Mama Mary ay sa ganap na alas 4 ng hapon. At susundan po ito ng ating motorcade sa ganap na alas 5 ng hapon. Ang magiging ruta po ng ating motorcade ay mula dito sa Garden of Prayer, Subic Hills, Aningway sa Halihan, Pamatawan at pabalik po dito sa garden. Maaari po tayong maghintay sa ating mga bakuran at magtirig po tayo ng kandila sa pagdaan po ng ating motorcade. Yan lamang po at maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalaan kayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating madalang misa, umating tandaan, kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.